Isa naman ang nasawi at isa ang sugatan matapos mawala ng preno ang motorsiklo habang binabaybay ang kahabaan ng National Road sa Balanga, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isa ang nasawi, isa ang sugatan sa naganap na self-accident sa mag-angkas sa single motor sa National Road, Barangay Kabug-Kabug, Lungsod ng Balanga. Sa report, naganap ang aksidente alas 9:25 ng gabi. Sakay umano ang mag-angkas sa single motor sa Honda TMX 125 na kulay itim na walang plaka. Nakinilala ang mga ito na sina Mark Justin Munar, 21 anyos, driver na single motor, at backride dito na si Prince Jakes Ans Ranin, 18, kapwa-residente ito ng Barangay Bilulu Orion. Habang binabaybay umano ng dalawang biktima ang nasabing karsada patungo sa Barangay Alauli Pilar, pagdating sa nabanggit na lugar, aksidenteng nawala ng kontrol sa manibelang driver at bumangga sila sa konkretong harang. Dahil dito nahulog ang single motor nila sa bukas na kanal at sugatan ang dalawang sakay nito na naisugod pa sa ospital. Subalit itong driver na si Mark Justin ay idiniklarang dead on arrival, samantalang nasa ligtas na kalagayan ang angkas nito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera. Sa kabuhayan, naging tahimik at maayos ang paghahain ng Certificates of Candidacy sa Cordillera mula Oktubre 1 hanggang 8 ng taong kasalukuyan. Bilang mandato ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region na panatili ng peace and order, matiwasay na naipatupad ng mga police forces ang security measures sa lahat ng kandidato sa loob ng 8 araw na walang nangyaring di kanais-nais. Abot sa 2,776 na police personnel ay kinalat sa 6 na lalawigan at 2 lungsod sa Cordillera para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa iba't ibang Comelec firing centers sa rehiyon. Abot naman sa 1,457 na kandidato ang tagumpay na nakapaghain ng kanilang COCs para sa iba't ibang posisyon para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Kaugnay nito, tinayak ng pamunuan ng Cordillera PNP ang kanilang kahandaan na umaksyon upang siguraduhin ang kaligtasan at seguridad sa buong panahon ng proseso ng halalan para sa 2025 national at local election. Para sa TV Network News, ito si RH41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inihayag ni Commission on Election Davao Region Election Officer Attorney Shajani Ibrahim sa media sa huling araw ng filing of Certificate of Candidacy sa Magsaysay Park, Comelec, Davao na mayroong 6 na kandidato ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COCs para sa posisyon ng pagka-alkalde, habang 4 naman ang naghain para sa posisyon ng vice-alkalde. Samantala sa 3 distrito naman ng Davao City, 5 ang tumatakbong kongresista sa 1st District, 3 sa 2nd District at 5 naman sa 3rd District. Sa City Councilors naman, 23 sa 1st District, 25 naman sa 2nd District at 27 sa 3rd District. Samantala ng ating ma-interview si Police Major Richin Lagnayo, ang Station Commander ng Santa Ana PNP, kung saan under nila ang Comelec Davao City sa kailang area of responsibility. Ayon sa kanya, sa loob ng 8 araw na coverage ng COC filing ay naging mapayapa sa pangkalahatan. Ngunit sa last 2 days ng filing ng COC, nagdagdag siya ng tauhan dahil alam ni Police Major Lagnayo na maraming supporters ang pamilyang Duterte at Nograles. Sa ginawa natin na coverage sa security regarding the COC filing, the activity is generally peaceful and orderly, and we have no any untoward incident na nangyari sa ginanap na COC filing. Tipik sa pahayag ni Police Major Lagnayo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 32 anyos na street level individual drug personality timbog sa bypass operation ng PNP sa Mangaldan, Pangasinan. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ang isang tulak ng illegal na droga matapos itong maaresto sa bypass operation. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring bayar at nakipagtagpo alas 11 ng umaga sa Barangay Embarcadero, at dito nagkaabutan ng illegal na droga at marked money kaya agad itong inaresto. Ang suspect ay kinilalang si Crisanto Aquino alias Tato, street level individual
individual, 32 anyos, construction worker sa residente ng Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. Isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sibong nasamsam sa suspect na tumitimbang ng 1.3 grams at nagkakalaga ito ng 8,840 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.